So today, let's discuss about the modeling. So medyo i-tease out natin. Ano bang modeling? Paano maging model? Para ba itong artista? Definitely yes, parang artista, di ba? Mga artista ay ginagaya, di ba? Ng mga kabataan, lalong-lalo na ang hilig ng mga kabataan natin. Kung ano yung mga sinusuot ng mga artista, lalong-lalo na sa mga Koreans, di ba? Ako, I love watching Korean movies. Di ba? Kung ano yung mga suot ng mga Koreano, mapapansin mo ngayon, punta ka ng mall. Yan, dito sa Metro Manila, punta ka ng ang pinakamalapit ito, UP Town. Dito sa tinitirhan ko, pinakamalapit to UP Town Center. Kaya North EDSA, kaya Cubao. Yan. Mapapansin mo, di ba, mga kabataan, anong mga ginagaya, yung mga BTS, yun, mga army diyan. Sa mga army, shout out sa mga army. Yan. Mga arming kabataan at mga nanay at mga tatay na mga army din. Ayan. Now, let's talk about the modeling. Now, modeling is all about, ito yung principle niya eh. Our values are caught, they are not taught. Modeling is that ginagaya tayo ng ating mga anak. So ano yung ating pananalita sa bahay? Kung tayo ay mahilig magsigarilyo, makikita tayo ng mga anak natin, nag-iinom tayo ng beer, Red Horse. Yun, ginagaya tayo doon. Huwag kang magtaka kung anak mo ay marunong uminom, marunong manigarilyo. Kung ganoon din ka naman sa bahay, huwag ka nang magtaka. No, kasalanan mo rin 'yun kasi ginagaya ka ng anak mo. Hindi nila sinusunod kung ano yung pangaral natin. That's the fact. Okay? Kung ano yung sinasabi mo, hindi nila sinusunod 'yun. Kasi hindi nila naiintindihan 'yun eh. Mas naiintindihan niya yung pinapakita mo. Kaya kung ikaw mahilig kang magmura, okay? Mahilig kang magmura, mahilig kang mahilig kang bastos, pasigaw, lagi kang galit, 'yun. Ginagaya 'yun ng anak mo. Pangalawa, ang modeling, ang prinsipyo ng modeling is not all about being a perfect father, not being perfect mother. Ang ano ng modeling is dapat hindi ka hipokrito sa pagpapakita mo. Kung sa tingin mo at naniniwala ka na yung ginagawa mo ngayon ay masama, hindi nakakabuti, at kung nakita ng anak mo ito ay hindi siya nakakabuti para sa kanila, ay simple lang, itigil mo na. Ganun lang kasimple yun. Huwag mo nang i-justify. Don't make excuses. Ipakita natin ang magandang halimbawa sa pagganap ninyo ng pagiging papel ng asawa sa bilang husband and bilang wife. Okay. It is so important that you should show yung modeling nyo with your roles. Halimbawa, si nanay should be the support to your husband. Hindi dapat nagger. Okay? And then, si tatay should be there as a leader. Hindi naman yung patriarchal, hindi ka naman dapat laging galit. Okay? Mahalaga dito ipapakita yung roles. Ang role ng tatay is, of course, number one, you are the provider. Number two is that more than becoming a provider, you should be the coach, you should be the mentor, you should be the guide for your children. And also, you have to give the motivation, you should also give the guidance para dun sa asawa mo. Hindi mo dapat sinasaktan yung asawa mo, hindi ka dapat nangangaliwa. Yun. Sa asawa naman, sa misis naman, mahalaga ang role ng asawa when it comes to becoming a support, the helper of the husband. Yung asawa dapat siya yung nagbibigay din ng motivation sa kanyang husband. Yung isang napakahalagang dapat na i-model natin, na hindi yung nagpapataasan kung sino yung dapat na maging leader sa isang pamilya, sino dapat ang masunod sa desisyon. Kaya marami din mga mag-asawa na nauuwi sa paghihiwalay. Our families in the Philippines, if I'm talking about in the Philippines, we are slowly deteriorating yung ating family structures because of these values na pabaliktad. If you want to learn more, please follow us, click the follow button, and share this video para tayo matuto. And then see you in our next video.